Ang dami pala talagang mabubuking at talagang makikita kung natuloy lang na maging witness talaga to si UC Cabral. Kasi nga gusto pala niyang maging witness eh. Kasi kung may dapat na maging witness, isa tong taong to kasi alam niya talaga lahat. At saka itong sinasabi dito sa video na to, papanoorin natin si Attorney Harry Roque na nung gusto nilang idiin si Pulong Duterte ang nagkumpirma itong si UC Cabral. Tapos eto nga, lagot dito si Sandro. Kung may itinatago at kung yung tinatago, mabubuking ni UC Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam nyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay UC Cabral. True, totoo. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si UC Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, mas malaki pa yung si UC Cabral din ang nagkumpirma. Otas ka, meron Sandro. din 26 billion si Sandro Kaso Marcos. wala na si Yusek eh. Sino kaya ang gustong magpatahimik kay UC Cabral? Ayun, ang tanong. Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan si Bagado Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Yes. Wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pagtawag siya talaga. budget. Yan Grabe po to. ang Yusek Cabral. Nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kuto, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control project. Kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko. Kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng those project at substandard projects. Hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong pumanaw dyan sa DPWH dahil merong mga gustong itago na mga bagay-bagay. Meron na pong inhinero sa Ilocos. Nagtataka ba kayo kung bakit napatay? Aba, itong inhinerong ito, pinalabas din na aksidente daw. Isa talaga ang pattern nila. Pangalawa na itong pagkamatay na aksidente daw. Pero hindi naman kapanipaniwala ang mga circumstances para sabihin na talagang aksidente ang mga pangyayari. At meron pang isa na magsisiwalat sa ng katotohanan dyan sa Sorsogon. Patay din. Aksidente rin. Grabe. Bakit kaya napakadaming mga aksidente ngayon sa mga engineers na nagtatrabaho sa DPWH? Ngayong ang taong bayan ay galit na galit sa korupsyon. No one deserves this. Lalong-lalo na alam natin na pinatahimik ka lang ng mga korap. I invoke the forces of karma. Lahat sa kanila yan, na nagplano na ikaw ay ihulog sa bangil na yan, bumalik sana sa kanila 1,000 times yung kasamaang ginawa nila sa iyo. So ayun na nga dito sa explanation na to at sa mga pahayag na to ni Attorney Harry Roque. Doon talaga naliwanagan na kaya talagang pinatahimik talaga to. Hindi to magsusuicide ng ganun na lang. Saka ang daming question dun sa pagkawala niya kay UC Cabral. Kasi nga naman, grabe pala talaga yung kapangyarihan niya kasi nga dadaan sa kanya lahat, alam niya lahat, at may listahan siya. So, yung listahan na yon kaya pala, talagang isusagpi na daw ni Remulla, di ba nga, ombudsman yung lolo nyo. Talagang pinipilit nang makuha yung mga files, yung gadget, tapos yun nga, sinasabi hindi ibibigay yung katawan hanggat hindi kapalit nung cellphone. So, talagang siya pala talaga ang dapat ding patahimikan. Kaya yan nga ang nangyari. So, alam ng mga taong nandun sa files niya na sila,
tagilid sila kapag nagsalita ito kasi gusto pa raw nitong maging witness sana kaya lang ayan na, nategi na siya. So grabe, tama tong sinasabing to ni Attorney Harry Roque na siya nga yung nagpatunay. Totoo yun kasi nga nung dinidiin nila si Kong Pulong, alam niya na oo meron, pero kita nyo naman ang Davao. At saka open naman sila sa mga ganyan etong si Sandro na meron din na mas malaki pa. Saan? Asan yung naku, sabi talaga tong mga to. At ang sabi nga meron din daw project yung anak na isa ni BBM. Yun ang sinasabi. Paano yung nagka-project hindi naman nakaupo? Talagang nila, talagang pinagluloko nilang nila ang mga tao. Grabe. Kawawa naman to si Yussi Cabral pala, no? Kasi kung aanuhin mo dun sa personality niya, yung mga nagsasabi na na kung kaya bang gawin niya yun, parang hindi. Kasi parang ang sabi nung iba is parang magpapakulong na lang siya kaysa magsalita or parang hindi naman, wala naman sa yun. Sa kababae, nalalaban pa, di ba? Tapos talagang siya yung sabi nga, mahirap na ngayon kasi nga nawala na yung kaya sa isang may alam nung listahan at nakakaalam ng lahat ng mga project na may mga anomalya kasi siya talaga yun. So alam na natin ngayon na kaya na ito hindi basta nategi ng ganun, talagang tinegi ito. Sabi nga ni Attorney Harry, tinulak talaga to or baka inilagay na lang doon kasi napakalabo nung mga nung mga explanation, tapos yung sa family niya hindi rin maintindihan. Kawawa naman, hindi ito deserve ng tao. At saka itong matindi, hindi lang pala siya, siya lang yung napag-uusapan ngayon kasi nga siya yung medyo mataas-taas yung pwesto, pero may dalawa na pala na part din ng part din yung scam na yan ng flood control na tinegi din. Yung isa gusto na magsalita, yung isa naman engineer. Talagang iisa talaga yung pattern nila kapag grabe, no? Pag may gusto silang patahimikin na tao, titigiin na lang nila or ikukulong nila kung hindi nila mapatahimik, ganyan. Tapos ngayon nga ang dami na namang kung ano-anong pinapalabas na kay Bantag na naman, babalik na naman kay Bantag. Basta ang dami nilang paglilihis na ginagawa. Tapos syempre pag-uusapan talaga to, halos dito na focus kay Yussi Cabral. Buti na nga lang at nagsasalita pa rin si Kong Kiko Barsaga saka si Kong Leandro Lebeste. Buti meron tayong dalawang ganyan na mga sabi nga ay makabagong bayani na talaga namang matapang, saka may malasakit, di ba? At saka ito nagbibili na si Kong Lebeste na kung sakaling mawala din siya, ay pinapalabas niya yung buong files na hawak niya na galing kay Yussi Cabral, di ba? Kasi nga kailangan mo talagang maging matalino din na ingatan mo rin yung sarili mo kasi nga nantitegi talaga ang kalaban. Mahirap, napakahirap, napakasama ng kalaban. Grabe tong gobyernong to. Kita mo yan, no? Mga nagsimatay na yung iba. Sana nga, kuhanin na lang silang sabay-sabay. Ang dami nga, ang makikita mo ngayon ng mga post sa social media, Lord, baka pwedeng kuhanin mo na rin yung magpinsan, si Rimulya, si Abante, yung mga member ng Quadcom noon. Ganyan. Kasi nga, parang yun na lang kasi yung parang yun na lang yung mabilis-bilis na paraan para para makaganti man lang, 'di ba? Kasi ang style nila ngayon parang pinapakita pa nila, binabalita pa nila na yung isang contractor na malaki yung nakuha, basta yung mga taong involved parang okay lang na ibalik na lang para hindi mananagot. Ay naku, paano naman nangyari yun? May pananagutan yun, dapat kulong pa rin, hindi pwedeng basta ibalik. Pag nagnakaw ka, ibalik mo lang, okay na. Walang ganun, dito lang talaga sa Pilipinas.